Ipinakita lang ng Japan na ayaw na nitong tratuhin bilang isang bansa na basta na lang nanonood, nagpoprotesta at naghihintay. Ngayong Huwebes, ika-2 ng Abril, 2026 ang nabubong larawan ay isang tunay na pagbabago. Pinapabilis ng Tokyo ang kakayahan nitong tumugon militar, pinapalakas ang depensa nito sa dagat, himpapawid at lupa. Sa isang hakbang na akmang-akma sa pananaw na masyadong mataas ang tinaya ng China at ngayon ay nahaharap ito sa isang mas matatag, mas armado at mas hindi pasibong Japan. Ang nangyari ay hindi isang hiwalay na kilos. Pinagsama dito ang mas advanced na fighter jet, long-range missile at mas malalim na integrasyon sa Estados Unidos. Ang nasa sentro ng pagbabagong ito ay ang gobyerno ni punong ministro Sanae Takaichi kasama ang Ministry ng Depensa ng Japan at ang mga puwersang Amerikano na nakapwesto sa reyon. Dito nagkakaroon ng bigat ang mga base at lugar sa sentro ng alitan. Sa silangan ng Asya, gaya ng Misawa, Campo Kengum, Campo Fuji at paligid ng mga isla sa timog kanlurang Japan. Nagdesisyon ang Japan na tumigil sa paghihintay na kumilos lang kapag nasa pintuan na ang banta. Ngayon, tinataboy nila ang banta. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit umalis ang usapin sa diplomasya at napunta sa estratehiya at kung bakit umabot ang Tokyo sa puntong ito. Dahil ang pressure mula sa China ay hindi na itinuturing na malabong mangyari. Noong Hunyo 2025, iniulat ng Japan na unang beses nilang nakita ang mga aircraft carrier ng China na Liaoning at Shandong na sabay na nag-ooperate sa Pasipiko, malapit sa mga liblib na isla ng Hapon. Ito ay matinding babala para sa Tokyo. Hindi na abstraktong alitan, kundi malinaw na senyales ng lumalawak na saklaw, presensya at tapang ng China. Sa madaling salita, lumipat na ang Beijing mula sa puro salita patungo sa aktual na pagpapakita. Kapag nakita ng isang bansa na magkasabay sumusulong ang dalawang aircraft carrier ng China sa kanilang estratehikong rehiyon, hindi na opsyonal ang pagtugon. Ang mga unang permanenteng F-35A ng hukbong himpapawid ng Estados Unidos ay dumating sa base noong ika-28 ng Marso, 2026. Ang F-35 ay ikalimang henerasyong fighter jet na dinisenyo para sa stealth, mabilisang pag-atake at pagkalap ng datos. Sa praktika, pinapataas nito ang kakayahan sa pagbabantay, reaksyon at pagpigil sa isang lugar na ilang daang kilometro lang ang layo mula sa China, Rusya at Hilagang Korea. Ang Hapon na sa loob ng mga dekada ay pinupuna dahil sa pagpipigil nito ay ngayoy sumasandal sa mas pinatinding kakayahang panghimpapawid. Pagkatapos, ang tugon ay dumarating sa lupa. Noong ika-31 ng Marso, inilagay ng Hapon sa operasyon ang kanilang unang mga domestikong long-range missile sa Camp Kengun sa Kumamoto at sinimulan ang pagposisyon ng HVGP sa Camp Fuji. Umabot ng halos 1,000 kilometro ang modernisadong Type 12 na misil. Ibig sabihin, hindi na lang maikling harang sa baybayin ang depensa ng Hapon, kundi kaya na ring pigilan ang banta mula sa malalayong lugar. Dito nagiging nakakatakot ang pagbabago. Dahil ang Hapon ay hindi lang nagpapalakas ng trinsyera, kundi bumubuo na rin ng kakayahang umatake sa mga target. Bago pa maging ganap ng realidad ang pressure mula sa China, unti-unting naiiwan ang dating reaktibong Hapon. Sa dagat, mas matindi ang mensahe. Noong ika-27 ng Marso, kinumpirma ng Ministeryo ng Depensa ng Hapon na natapos na ng destroyer na JS Shokai ang mga modifikasyon at pagsasanay para mag-operate ng mga Tomahawk missile. Ang mga missile na ito ay may abot na higit sa 1,600 kilometro at nagpapalawak ng kakayahan ng puwersang pandagat ng Hapon na umatake mula sa malayo. Ito ay direktang sumasagot sa tanong kung paano nagbabago ang Hapon. Pinagsasama niya ang mga stealth fighter, mga misail na panglupa at malayuang lakas ng pandagat sa iisang estratehiya ng presyon. At bakit ito napakahalaga? Dahil ginagawa nitong isang armadong pader ang kapuluan ng Hapon na hindi lang kayang lumaban kundi magpataw din ng mataas na halaga sa anumang pakikipagsapalaran ng China. Sa kanlurang Pasipiko, umaasa ang Beijing sa lumang Hapon na apektado pa rin ng trauma ng ikalawang digmaang pandaigdig at sobrang maingat. Pero nagbago na ito. Simula 2022, isinasagawa ng Tokyo ang pinakamalaking pagpapalakas ng militar mula pa noong panahong iyon. At tinutukoy ang China bilang pinakamalaking estratehikong hamon.
Ngayon, sa 2026 na tutupad na ang plano, may paliparan, tagalunsad at barko na. Ang nakikita sa Pasipiko ay ang bansang Hapon na iniiwan na ang pagiging tagamasid at tinatanggap ang papel bilang pangunahing harang ng Estados Unidos sa Asya. Sa Beijing, ito'y pagkabigla. Sa Tokyo, usaping kaligtasan. At para sa balanse ng reyon, matinding babala ito. Pumasok na ang Pasipiko sa isang mas tensyonadong yugto at mas handa na ngayon para sa komprontasyon.